IXO or desk officer. Tama po, mali? Tama. Okay. Ano gagawin sa akin ng XO? O ng desk officer? Hihingan lang kung ano ang reklamo. I-interviewin po ako. Di mo ba? Actual nga tayo. Huwag tayo sa libro muna. I-interviewin niyo po ako, sir. O, ay magandang hapon, sir. O, ano atin? Detalyado ako, ha? Ano atin? Magpapile ako ng complaint. Ganun po ba? Okay. Sino ba yung kino-complain nyo? Si ganito po, taga rito. Di ba ganon? Exo, taga rito. So, ngayon, alam niyo na mag-file ako ng complaint. Sino ang susulat sa blatter book? Desk officer. Desk officer. Sir, ikaw? Sir, kami po si complainant book ng plan na may kasi siya po yung magtataan ng kung ano po ang nangyari. Okay, tinan mo, magkaiba na, di ba? So, magkaiba na. Dito sa pinag-usapan po natin, walang tama, walang mali, puro tama. Pero kung may mali, sa tama natin. Pag mali, tatamaan kayo. Ha? Okay, sir, desk officer, ano susulat? Kasi nyo, sa kanyang ISO ay yung complainant freelance. Bakit kaya? Guys, pag at least officer na magsusulat, isusulat niya yung pangyayari, dito ba? Pipirmahan ngayon ang complainant. Pag ang police officer pang ay magsusulat sa blatter, maisusulat pa niya lahat yung nasa mind, nasa isip ng complainant. Hindi. Pwede rin siya sa interview. Kasi pwede kung mga pangkanda na hindi na magkukumplado. Tama. Okay. Tama po yan. Kasi po, minsan, pag ang nagkukumplit, may kasamang Bata. di ko ba? Reason kung bakit kailangan yung complainant ay magsusulat sa blatter. Bakit? Baka mamaya po, merong sinasabi, yung complainant, na hindi nyo po naiintindihan, hindi nyo naisulat, at pag-ibirmahin na lang, kayo po masisisi noon after. Mas maganda yung complainant ang magsusulat. Kung ano man mga pagbabago, kung ano man yung nakayagay doon, hindi po kayo ang magdalawa. Tama o mali? Tama. Di ba dapat complainant? Hindi doon. It's only said. Kasi yung complainant, hindi siya magsusulat, pero magsusulat ng history. Nalagay niya kung mga pinaka-video, ganyan. Pero pag ang nagsusulat, this officer, pag-iwan sa mga taas na sinasabi, hindi na yung bang isulat. Pero di pinaka-safe ni complainant, do the right thing. Wala ka rin tanong yan. Sir. Sorry, kaya kami nasusulat namin yung complainant. Minsan po kasi, humingi sila ng kopya ng blatter namin. Ngayon naman po, pagka binahin ng complaint po yun, sasabihin ng respondent, paano nakapag-complaint yun, hindi naman marunong magsulat yun. Kaya po, importante po sa akin, complainant ko ang nasusulat. Sir, bakit desk officer ang kailangan na magsulat? Dahil una may interview ka doon sa nagkukumplain. Ngayon, meron kasi nagkukumplain na hindi masyado may sulat ang kanya complaint. Oo. So, ikaw ang nakakaalam na desk officer, kailangan tanungin mo, tapos ipabasa mo. Tama ba to? Mayroon ka makita ng tagho ibabawas. Yun. So, ibig sabihin, Hindi mo sa bayo na ang complete at siya magsusulat. Paano sa akin sir balit? Dipindi na lang kung ano sa so, yun ang pinag-usapan natin, actual kung ano nangyayari. Yan ba yung nangyayari sa inyo? Yun po, nangyari sa akin po yan. Yung mo naman, yun ang pangkakailangan na yun. Ano po yan habang andun sa kagay, i-kagay na yung complainant, ano mga dapat may isulat. Find the rules. One age. Where? When? How? Where? Who? How? Oh. Saka, how? Yun, ang pagiging pagdawin sa pagdasagot na complainant yun, complainant na ang kanya, di ba? Reklamo ka. Kaya mga po, hindi sa ganito, may kanya-kanya
But what I'm trying to emphasize is hindi po kayo ang sisisipat ka if something happens doon sa complaint. Hindi po ba? Kasi kung ang pinagsusulat mo yung complaint na pag mayroong mga future na tanong, kayo po po, kayo gumawa po niyan, hindi naman kami. At ito nakapirma ka rin eh. Di po ba? Iyan ang ibig ko lang sabihin. Pwede naman gawing atis officer, pero baka mamaya meron kang makaligtaan kahit nasasabi, kayo ko naman sinasabi because yun ang nangyari na po kasing ganyan. No? Na ang sumulat is officer. Di po ba? Papasok lang si ako susunod eh. Okay. May cutter. May cutter na ha. Anong gagawin ko doon sa naka-platek? Di ba dapat EXO? Magpapayag mo ba kayo ng format? Okay. Yan ang susunod na tanong kasi nag-pattern na eh. Di ba? Minsan, yung mga complainant, may mga reservation. Halimbawa, pinakakot siya. Ay, hindi po. Nagpa-blanket lang ako kasi pinakot po ako. Para kung may something happened to me, tama ba po mali? If something happened to me, meron na akong blanket. Pero wala ka akong intention mag-file na. We're talking actual. Di ba? Kasi yung lupon, hindi kasi kayo nakaharap doon sa kapalitan. Kaya hindi yung daan ng mga panmamuna, mga appreciate. Pero, pagdating po doon, pagpapayal mo ba kayo ng formal complaint? We're not talking about complaint kasi nag-complaint na siya. Are you going to file formal complaint? Pag sinabing formal complaint, okay po. O ano po sunod?